Patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mas maayos na pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP at sa preparasyon na rin ng napipintong EDSA Rehabilitation Project. Kumuha naman tayo ng detalye mula kay Micael Aviso. Ayusin ang EDSA at pabilisin ang biyahe. Iyan ang mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa pagsasaayos ng pangunahing kalsada. Sa isinagawang press briefing, ibinahagi ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na magkakaroon ng ilang adjustments. Kabilang dito ang tren sa MRT3 at karagdagang 100 bus sa EDSA Busway, libreng toll sa Skyway Stage 3, pagpapatupad ng dry run ng odd-even scheme mula June 16 na magtatagal ng 1 buwan at obstruction clearing sa alternative routes. Kaugnay naman sa No Contact Apprehension Policy o NCAP, sinabi ni MMDA Attorney Victor Maria Nunez na exempted ang lahat ng emergency vehicles tulad ng ambulansya at fire trucks. Pero pakiusap ni Nunez, kung wala talagang emergency, sumunod na lamang sa batas trapiko at huwag abusuhin ang pribilehiyong ibinigay ng pamahalaan. Pinaalalahanan din ni Nunez ang mga motorcycle rider na bawal takpan ang kanilang mga plaka upang makaiwas lang sa violations. Kanina po palabas na kami ng memo sa lahat ng aming field personnel because violation po yan ng traffic code at ang multa po niyan is 5,000. Para sa mas maayos na pagpapatupad ng NCAP, maglulunsad din ang MMDA ng bagong app. Within a week or two, maglalabas po kami ng bagong app, yung parang mayhulika.com. But now, meron na ho siyang one-time password. Hindi ho tulad ng dati na kahit sino basta alam mo yung plate number, you can just type and search. That would be violative of the Data Privacy Act. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Micael Aviso, Cogers News.